personal life or career mo na dumating ka sa point na nasabi mo yung it's okay to not be okay? Biggest challenge sa career ko? Balikan niyo na lang ako. Hindi, joke. But before, actually, meron akong parang... Kasi bilang isang artista, kailangan mong pumili ng larangan kung saan ka gusto mong mag-excel or saan mo gustong mas makilala ka. Diba? Nung time na yun, siguro yun yung challenge sa akin, yung kung paano, kung ano yung pipiliin ko na larangan. Acting ba? Or gusto ko sumayaw na lang? Or gusto ko kumanta? And at the time na pagdesisyonan ko na umacting, I think yun yung parang isa sa mga challenge. Kasi that was the time din na kaya ako dumating dun sa ganong decision making. Kasi dumating yung time na nawawalan ako ng work. Kumbaga natatanggal ako, biglang noong umpisa bida ako, tapos biglang naging third wheel ako, tapos biglang natatanggal na ako. Sabi ko, kailangan akong pumili. Kasi ito na yan eh. Kasi kung hindi ko pipili, uwi akong Batangas. Walang mangyayari dito sa Manila sa akin. So yun, feeling ko yun yung sa akin. Kasi yun yung pinakamalaking, kumbaga nag-iba yung buhay ko after that eh. After that decision din eh. After that challenge sa akin. Na mag-workshop, na magsipag. Ayan. So, yeah. Thank you so much for that question, Ms. Jan. Nakasampung push-up ba ako noon? Nagagaganon ako sa set. Kala mo naman may iba eh. No? Preparation. Well, of course, hindi ako makakain ng gusto kong kain kasi alam ko maghuhubad ako. Pero sure na ako na wala talagang lalabas na abs. May isa lang yung nakarating. Na-pack up daw yung 5. Sabi, huwag yung naparating, okay na. Nagmamadali tayo, sabi niya. So, ab lang siya. You know, actually wala ako naging preparation. Tapos, binabantayan ko lang yung kain ko. And at the same time, kapag on the set na gumaganyan muna ako. On the set na, okay na din. Kala mo meron, wala naman. So, wala talaga scene. Yeah. How long did it take for you, Joshua, to prepare yung parang to mentally prepare yourself na okay, kailangan ko magka-abs? More than yung abs, mas nag-prepare ako emotionally. Yun yung kailangan kong paganda kasi ang bigat ng dinadala ng character ko dito. Ang dami niyang pasan niya yung mundo eh. Pasan niya yung kapatid niya, tapos yung sa nanay niya pa, yung hostisya, and then ito pa yung issue niya dun sa gusto niya nung bata siya. Diba? I think mas dun ako nag-focus. Yung kung paano ko bubuhin si Patrick. Paano yung emotional niya. Yung kung paano siya mag-decision, yung mga ganun. So, yeah. Thank you so much, Joshua. We have... Challenging. I think hindi lang ako to. Feel ko yung init, no? I think yun yung pinaka-challenging sa lahat. Feeling ko yun, yung challenging sa akin, yung init. Kasi hirap din eh, hirap umate. Pagka mainit yung panahon. Yung yung pawisan. Lalo na sa mga kasama ko sila Manong, si Matmat, kasi naka-wig pa sila, tapos naka-jacket pa sila, di ba? Ano pa yung isa? Sorry? Funniest moment. Funniest moment. Marami. Hindi ko na maisa-isa lahat, pero marami akong funny na moment with the cast, of course, sa behind the scene, and with Anne. Lalo na kasi siya yung palayo ko kasama sa eksena. Ayun. Okay. Joshua, we have here, biglaan question. Higing pakipot kay Mia. Malapit na rin. Kung napanood niyo yung last episode, parang may teaser na nahinanap ko siya, no? Tama po ba? Ay, okay. So malapit na. Yung susunod na episode 15, ay unti-unti nang lumalambot yung character ko. Ang kapal ng mukha ko, no? Yes. Ang gwapo. Kaya sabi ko nung una, nung nag-press ko, sabi ko ang gwapo ko masyado dito kasi sa umpisa nga, parang nahabol ako ni Mia. Pero may pinanggalingan naman yun, may dahilan yan kung bakit umiiwas yung character ko. So, yeah. Thank you so much, Joshua. And thank you all. I think, doon ko nalaman na tumatanda ako.
Naging veteran na talaga. Yes. So usually ganun na yung advice nila sa akin about patungkol na sa buhay. Hindi na siya patungkol sa trabaho din. Thank you so much, Joshua. Baka may gusto kang i-share dyan about life? No? Mamaya, balikan na lang natin si Joshua later. Yes. Okay, we have here one last for Miss Hello, Anne and Carlo. Nag-message si Anne sa akin kanina. Nag-sorry siya kasi may BLK event siya. But, sana nandito kayo. And proud din ako. Sobrang proud ako sa inyo. And ako masasabi ko, fan ako ng show namin. Kasi ako, inaabangan ko siya gabi-gabi. Nanood ako gabi-gabi. Alam ni Direk yan. Sinisend ko sa kanya. Tapos parang, natutuwa ako sa show namin. Panoorin nyo po. Sana po panoorin nyo. Kasi maganda ho siya. Panoorin natin siya na bukas yung utak natin. Diba? Malawak yung pangunawa, malawak na pag-iisip. Diba? So yeah, maganda yung show. Maganda. So, yun po. And they continue to want to wait for it to run some more para isang bagsak na sabay-sabay daw namin papanoorin lahat-lahat. Ganon kasi sila eh. Pero dyan nga ako ninenervyos eh. Kasi sana I did well. Yun. But it's okay. It's okay. Kung ano man sabihin nila, it's okay. Kasi sinunod ko naman yung sinabi nila, right? But they're so supportive and they're so proud of what we've done. And I think na ngayon, ang masasabi ko lang is yung personal... My last 3 roles medyo bordering on craziness. So, I think it warmed me up for this one. Preparation, well, of course, we had actually some meetings, if I'm not right, yeah? We had Zoom meetings with batuhan namin dalawa. So, yeah, importante rin for me yung parang meron kaming relationship behind the scenes para mas makatulong din sa characters ko. Yeah. I love it. First teleserye and you're doing so great, Kao. Congratulations.